hindi nabigyan ng panahon at sandali lang bago, it was your notice. But anyway, you're all here, I'm so happy. In fact, I guess this is one of the happiest days in my life because I realized that my relatives and those whom I hold dear also find me close to them. I know it is not easy sometimes to leave what you're doing, you have your own responsibility, your own cares at home, and yet you made it a point to come. Well, I know this is not supposed to be a happy time, but anyway, I'm happy. Alam niyo, nung alam kong may nililingin sa akin ng mga anak ko, unang-una na, bakit biglang-biglang dumating si Rose, na ang alam ko ay sa December pa siya uuwi. Sapagkat ang gusto niya, nandito siya sa December para yung makasama niya, yung mga anak niya, mga apo niya. Pero biglang-bigla siyang umuwi dahil daw may sakit ako. At si Nanette sumunod din. Nag-ayos na rin, ilang araw lang nakasunod na. So I know there's something that is really serious, na hindi ordinaryong sakit ang sakit ko. Ngayon, nung nagkausap na sa kami magkakaharap, kaharap yung doktor, sabi ko, alam ko, sinabi kasi siya sometimes daw, it's hard to say, may sinabi pa siya na may mga bagay na ang mga anak ko parang ayaw sabihin sa akin. Sabi ko, doktor, mas gusto ko nang nalalaman ko whatever it is. I'm ready for whatever it is. I'm 86 years old. I have lived a full life. Wala na siguro namang akong makahanap pa sa nagawa ko naman gusto ang aking mga tungkulin sa mga anak ko at sa mga apo ko. Although, pinapanalangin ko pa rin sa Panginoong Diyos na kung maaari bigyan pa ng panahon dahil gusto ko pang manatili kahit mga ilang sandali na kahit mga araw. Dati ang hinihiling ko sa Diyos, sana Diyos ko, bigyan ninyo pa ako ng mga 6 na taon. At that time, I was, I think, 84. Sabi ko, so mga 92, tamang-tama na yun. Anyway, sabi ko, ayaw ko rin naman po na yung ako sa halip na makakatulong sa mga anak ko ay magiging pabigat pa sa kanila. Although of course, ayaw ng mga anak ko marinig yan dahil sa sinasabi nila, hanggat maaari akong stay with them, they would love to serve me. Sabi ko nga, ayaw ako pinagsisilbihan. Kung maaari, ay nasanay na ako yung ako ang nagkakaroon sa mga anak ko, sa mga apo ko, sa mga anak. Pero, sa hinihingi ng pagkakataon, isa na lang ang pinananalangin ko kung pagbibigyan pa ako ng just a more time. Siguro, lahat naman tayo, nananalangin ng ganoon. At ngayon nakikita ko naman na ako ay medyo lumakas pa. Pagkatapos nung kasi mga 2 weeks ago, parang naghihirapan na ako yung marami akong nararamdaman which parang hindi ako makakain, kaya na nagkagapayat-payat nga ako ng gusto. Pero ngayon naman, parang mabuti-buti yung pakiramdam ko. So marahil, pinakikinggan ng Diyos, hindi lang ang mga dalangin ko, kundi ang kasama-sama ang panalangin ninyong lahat, na alam ko, nadasal din para sa akin. So, yun.